Hi guys! Welcome to my vlog. So, ayan. Meron sana akong ibang vlog ngayon. Kaso, merong bad news akong nalaman from Taiwan. So, ito muna yung uunahin natin. So, ito, para maging aware tayo guys. So, ayun. Kasi, di ba, nasabi ko nga sa video ko is galing ako ng Taiwan. So, means to say, marami talagang aplikante galing ng Taiwan. Nung galing ako sa Taiwan, inabot ako ng draw basis sa visa appearance. Pero yung mga year 2022, ay 20 to 21, hindi, by appointment lang ang visa nun. Pero starting 2022 is dyan nag-start ang draw basis. Pero nung time ko, is hindi pa ganun kahigpit nung umalis ako ng galing ng Taiwan pupunta rito. So marami pang nakakaalis noon. Pero after ng year 2022, diyan na tumatagal ang paalis pupuntang Poland sa draw basis kasi nga marami nang hindi na do-draw or hindi nakakakuha ng slot para sa visa appearance. So eto nga guys ang bad news. Ang bad news is hindi na makakuha ng slot ngayon papuntang Poland ang mga OFW doon sa Taiwan. So itong nagpa-process sa akin ng agent is nag-stop siya. Nag-stop na siya ng process ngayon sa Taiwan papuntang Poland. Pero ang good news naman dito guys, syempre kung may bad news, may good news. Ang good news naman is open ngayon ang Czech Republic. So, mas okay ang Czech Republic kasi mas mabilis ang processing time. In 3 months time, nakakaalis na. Pero, i-maximum mo siya ng 4 months. Pero, kaya siyang umalis ng 3 months. Kasi nga, by appointment lang din ang visa appearance doon. Tapos, ang working permit is 3 weeks to 1 month lang ang process. Unlike sa Poland is, ang process ng working permit is inaabot ng 3 to 4 months, then draw basis pa. So medyo matagal yung nagiging proseso at saka hindi mo pa alam kung kailan ka magkaka-visa appearance kasi nga draw basis. Unlike na sa Czech Republic is by appointment lang. Kumbaga kukuhanan ka lang ng slot through online, then tsaka pupunta ngayon doon sa embassy ng Czech Republic. So may schedule ka na. Tapos sinasuggest ko ngayon sa mga kababayan nating nasa Taiwan ay habang maaga mag-apply na kayo kung gusto nyong mag-apply ng Europe, mag-apply na kayo ng Czech Republic kasi nga marami sa kababayan namin doon na at sa mga kaibigan ko, madating yung katrabaho, napatapos na yung kontrata. So wala silang choice kundi umuwi ng Pilipinas, kaya naiisipan nilang mag-apply dito sa Europe. Kaya sabi ko nga sa kanila, habang hindi pa nagkaka-draw basis ang Czech Republic is pag-apply na kayo habang maaga pa at habang mabilis pa ang proseso. Kasi darating yung time, gaya ng Canada, gaya ng Poland, maghihigpit din yan. So, sabi ko nga sa kanila, since mag-a-apply din naman kayo, huwag nyo nang patagalin kasi nga, hindi natin masabi yung mga pagbabago, diba? Diba, halimbawa nga dito sa Poland, dati ang luwag-luwag, ngayon wala na, stop na. Sa Taiwan, ewan ko lang din sa ibang country kung nakakakuha pa sila ng mabilis ang slot sa visa appearance. Pero kasi nga sa Taiwan, halos taon na yung mga ibang aplikante doon hindi na nakakaalis hanggang nakauwi na ng Pilipinas. So ayun guys, kung ako naman sa inyo i-grab ko na yung opportunity kasi maganda naman ang Czech Republic. Makakapag-enjoy ka rin naman, makakapag-travel ka sa ibang part ng Europe. Tapos basta meron kang legal documents from Czech Republic, makakapag-travel ka, wala namang problema yun. So at least important, nakapasok ka pa rin ng Europe. Kasi naman uuwi ka ng Pilipinas kung wala ka namang inaasahang pagkakitaan, wala kang negosyo, tatambay ka lang. So much better na i-grab natin yung opportunity na yon. Kaya sabi ko sa kanila, kasi yung ibang nag-i-inquire sa akin, hihintayin pa raw nila yung end of contract nila. Parang maling maling desisyon sa buhay. Kasi syempre nga hindi natin masabi paano kapag nag-draw basis na naman.
Eh di ibig sabihin, hindi mo na naman kung kailan ka makakaalis hanggang makauwi ka ng Pilipinas. Sayang naman yung application mo. Mag-apply ka na habang maaga pa. Yun ang sinasabi ko sa kanila. Kasi iba kasi ang sitwasyon pag nandito sa Europe, hindi naman kagaya sa Taiwan na pagod ka. Mapapahinga yung katawan mo pag nakarating ka dito sa Poland. Tsaka kahit hindi pa ako nakakarating ng Czech Republic, pero nung nakita ko yung mga kaibigan ko doon, yung mga picture ng kaibigan ko, ang ganda ng lugar. Talagang mai-enjoy mo pa rin siya. Tapos usually naman factory naman kasi ang pinapasukan din doon. So okay pa din. Tsaka marami ka pa rin opportunity pag nakapasok ka talaga ng Poland. Yung sinasabi ko sa kanila. Kasi sa Taiwan guys, limitado lang talaga. If either ma-extend ka ng 1 year, kasi kapag natapos mo yung 12 years, i-extend ka ng 1 year, ganun lang ang sistema doon. Hanggang sa natapos na talaga yung kontrata mo, hanggang mapauwi ka na. Ganun ang sistema. Kasi nga, yung gaya ng dati kong factory is hindi na daw sila re-rehire ngayon. So means to say, wala ka na yung choice kundi umuwi ng Pilipinas. Kasi dati ang sitwasyon sa Taiwan, pwede kang transfer sa ibang factory. Ngayon hindi na tumatanggap ng transfer kasi nga maluwag na sa ngayon sa Pilipinas, kasi nga wala nang COVID. Dati kasi nung may COVID, hirap kumuha ang agency ng tao sa Pilipinas. So ngayon maluwag na talaga, nakakakuha na sila ng malaya ng mga aplikante sa Pilipinas. So kaya yun, yung mga gaya ng mga kaibigan ko at kaibigan ko na gaya ko na naging pasaway dun sa factory pinapasukan namin dati. Syempre, paano ka pa i-rehire ng factory kung pasaway ka? Kaya wala na, 'di ba? Syempre, sa evaluation 'yan magbabase. Kaya kung alam mong pasaway ka, wag ka na mag-expect na i-rehire ka. Shout out sa mga kaibigan ko nasa Taiwan. Pare-pareho lang naman tayong pasaway. Syempre, ako yata yung promotor. Hindi. Ako kasi, hindi naman ako totally pasaway. Kasi nung nasa Taiwan kasi ako, marami akong negosyo nung nasa Taiwan ako. So, marang naging mas priority ko yung negosyo ko kaysa sa talagang trabaho ko sa Taiwan. Kaya malakas ang loob ko. Kaya absinera din kasi ako nung nasa Taiwan ako, which is maganda naman ang pasahod sa Taiwan, nga lang kasi talaga nakakapagod. Siguro nakaka-relate yung ibang kababayan natin dyan na galing sa iba't ibang bansa. Alam nyo naman, iba nung nakarating ako dito, talagang relax. Yung alam mo, dito ka nagkaroon ng peace of mind dito sa Europe. Ganun kasi yung experience ko. Kumbaga, yung dating nararanasan ko sa Taiwan na stress ako. Dito payapa ako. Mukha lang akong stress. Pero hindi na yung peace of mind ko, okay ha. Pero mukha lang stress, syempre pagod ako sa pag-aalaga ng anak ko. Syempre wala akong sapat na tulog. Kaya mukha tayong haggard o bersosa. Pero in and all, payapa ang buhay ko dito. Kontento ako, masaya ako. Lalo na't may anak ako, may sarili na akong pamilya. Malay nyo guys, nandito rin yung swerte nyo, hindi nyo masabi. Kaya try nyo mag-Euro, malay nyo. Tapos yung mga single dyan, malay nyo nandito pala yung forever nyo, hindi nyo masasabi. Kung yung kasi may mga kaibigan din ako sa Taiwan na no boyfriend since birth. So sabi ko sa kanila, baka nandito yung forever nyo, dito na kayo pumunta. Kasi kung dyan sa Taiwan hindi nyo matatagpuan yan, or baka may asawa pa yung matagpuan nyo. Kasi siyempre sa Taiwan, kasi dyan, everybody single. Oo, ganun kasi sa Taiwan, kahit may asawa na, single pa rin papakilala sa'yo. Ganun kasi yung kalakaran doon. Tapos kung sino pa yung hindi ka gapuhan, yung pa yung babaero. Ganun ang sistema doon sa Taiwan. Muntik na nga akong madali doon nang may asawa. Buti na lang nakapag-isip tayo. So ayun guys, syempre kung may bad news, may good news pa rin. Kaya sana i-grab natin yung good news. Kung sino man yung mga nasa Taiwan,
grab the opportunity tayo. So, sa ibang country hindi ko pa masyadong alam yung sistema. So, aalamin ko para sa inyo guys. So, kung may mga question kayo, mag-comment lang kayo sa video ko at sasagutin natin yan. Sa mga sumusuporta sa akin, thank you for watching guys. God bless us all po. Bye!